may ang susunod dito ay kabataan din. Ayan, so sa mga kabataan dyan, be ready. Kasi kapag nakita nyo papalapit na si Pastor sa inyo, maganda na kayo. Alam niyo na ang susunod na mangyayari. Iwasan ako yan. Baka iwasan. Baka iwasan ako, wag naman po, di ba? Pag nakita niyo si Pastor papalapit sa inyo, alam niyo na, di ba? Kinakabahan na agad, di ba? Pero at this moment po, gusto ko pong i-testimony lahat ng kabutihan ng Lord sa akin. I-lift yung name niya dahil isa ako sa mga ginamit ng Diyos right now. And alam ko, hindi lang ako, kundi lahat tayo dito ay gagamitin ng Lord. Amen po ba? At naku pa tayo magpagamit sa Diyos. Amen. So, di ba? Pwede po ba, bago tayo magsimula, let's pray po again. So, let's stand po and ask for guidance of the Lord. Yes, Father God, we worship and adore you, Lord God. Lord, sa oras na ito, Panginoon, inataas namin ang iyong pangalan. Lord, ikaw na po ang mauna sa buhay ng bawat isa, Lord God. Ano mang mensahe mo, Panginoon, sa iyong mga anak, naway ito'y tuloy mo sa pinakamalamang bahagi ng kanilang puso, Panginoon. Lord, ako na iyong anak, Panginoon, magiging mo lamang ako bilang iyong instrumento, Panginoon. Ikaw ang mauna sa akin, Panginoon, Lord God. Ikaw ang magsalita, Lord Jesus, sa umagang ito. Lord, maraming salamat po, Lord God. We declare the highest victory right now. Lord, ikaw na po ang bumaba. Ikaw na ang maramdaman, Lord Jesus, ng mga anak mo ito, Lord God. Lord, we give you the highest praises and glory in the name of Jesus. Amen. Tapos naman yung topic ko, sabi ko, surprise yung topic eh. Kasi may story time po doon, story ni Ate. May story time po doon, bakit ito yung topic ko. Actually, nung sinabi sa akin, pastor na ako po yung mag-share. Tinanong ko po siya, ano po yung tema? Kasi ako po, pagka gumagawa ng topic, gusto ko po, sasabihin na sa akin kung ano yung theme or ano yung i-reveal, di ba? Tapos, sabi sa akin ni pastor, kung ano po yung i-reveal ng Lord. So parang ako po, Lord, eto na naman tayo eh. Bibigil na naman yung gusto mong i-reveal sa akin. Kasi sa akin po, sa experience ko, pag gumagawa po ng topic, tapos revelation ng Lord, madali na mahirap. Kasi madali dahil i-reveal na sa'yo agad ng Lord yan. Once na pray ka, i-reveal na agad sa'yo ng Lord yan. Pero mahirap dahil kailangan mo siyang intindihin. Kailangan mo siyang lamdamin, kailangan mo siyang i-apply sa sarili mo bago mo siya gawa ng topic. So, nung time na ako po ay nag-pray, nag-aasa ko ng revelation sa Lord. Ilang oras yun, after ng online class ko, diba, after ng online class, gawagan ng topic. Kasi, nung time na nag-pray ako, wala talagang pumapasok sa isip ko na revelation ng Lord. Kasi, ang focus ko, worship, kumakanta, nag-pray, ganyan. Tapos, suddenly, biglang nag-flashback. May nag-flashback sa isip ko habang nag-pray na. Pinakita sa akin ng Lord yung past ko. Pinakita niya sa akin yung mga nagawa kong talaga before. Pinakita niya sa akin yung mga sinasabi ng ibang tao, sinasabi ng sarili ko, ng isip ko. Lahat ng negative thoughts pumasok sa isipan ko that time. So parang ako sabi ko, Lord, ano ba ito? Nasa isip ko na to. Ano ba ito pinipigay ko sa akin? Bakit itong mali ko, itong ginawa ko before, yung pinapakita mo sa akin? Tapos, doon ko na-realize na kaya pinakita ng Lord sa akin yun. Dahil nung Sunday, sabi ko sa isip ko, bakit ako yung tatayo? Kasi alam ko sa ito, di ako harapan lamang na tumayo dito sa harapan. Bakit ako, Lord? And nung time na pinipipray ko yun, time na ako mag-worship, doon pinipigay sa akin ng Lord na, oh anak, hindi ka perfecto. Eto ka. Eto ka noon. Hindi ka perfecto. Marami ka noon. Makasalanan ka noon. Pero minahal kita. At pinili kita. Amen po ba? Yes. Sabihin niyo ako sa kataling ninyo, mahal ka daw ni Lord. Mahal ka ni Lord. Mahal ka ni Lord, di ba? Amen. Alam niyo po ba, pagka mahal ka ni Lord, sobra-sobra na yung nararamdaman mo. Amen po ba? Amen. So, lahat tayo dito, sabi nga sa topic, God loves the imperfect. Imperfect means hindi perfecto, nagagabla. Ibig sabihin, makasalanan, gumagawa ng mali, hindi perfecto. Sino lang ba perfect? Si Lord. Si Lord, diba? So lahat tayo dito, ako, ikaw, tayo lahat dito, hindi tayo perfecto. Ha? Hindi tayo
Di ba? Tayo lahat ay nagkakamali. Pero ang sabi ng Diyos, mahal niya ang mga perfecto. Mahal niya tayo. Amen po ba? Amen. Kasi minsan, may mga tao na tinatanong nila sa iba, especially sa akin po, yung testimony lang, dahil testimony eh, no? Marami pong mga tao sa lumalapit sa akin, mga classmates ko, mga kaibigan ko, tinatanong nila sa akin, tumalan po ako, importante ba ako sa ibang tao? Eh bakit di nila ako naiintindihan? Bakit sinasaktan nila ako? Tinatanong nila yun. Pinagmamahal ba sa akin? Tanong nila gano'n agad. Napaka-deep ang tanong nila ngayon. And alam niyo po ba ang sagot ko? Meron. Meron nagmamahal sa iyo. Alam niyo ba sino? Si Lord. Amen po ba? Kasi minsan, may mga tao na ang hinahanap na pagmamahal ay sa ibang tao. Alam niyo po ba, na-realize ko na pagka sa ibang tao mo hinahanap ng pagmamahal, kaya kang iwan yan. Kaya kang saktan yan. Yung katabi mo na yan. Kaya kang saktan yan. Diba? Hindi habang buhay, kaya kang tiisin yan. Hindi habang buhay, kaya kang mahalin yan. Pero ang Diyos, maging sino ka man. Maging sino ka man, di ba? Makasalanan ka man, hindi ka man perfecto. Mahal ka ng Diyos. Amen po ba? Amen. Tayong lahat, mahal tayo ng Diyos. At alam nyo, meron isa pang tanong para mag-stay na tayo sa next slide. Merong mga tao, laging tinatanong sa iba, kung mahal mo ko, paano ko ipapakita? May mga ganun po, especially kapag nanliligaw sa sabihin. Di ba? Sabihin, mahal ba talaga ako? Eh, paano papakita? Di ba? Eh, sabihin na, anong gagawin mo para patunayan kung mahal mo ko? Yung mga ganun, siguro sa mga mag-asawa, ganun siguro yung nangyari, di ba? Pagka nanliligaw yung isa, yung asawa, kailangan ipakita mo na mahal mo siya, di ba? Di ba po? Amen. Pero ngayon, itanong din na tinatanong ng ibang tao sa aking before na classmates ko. Tama man yan, tinatanong nila ako lagi na, bakit ba talaga ako ng Diyos? Kasi may mga tao na tinatanong ang sarili nila or tanong ang Lord na, bakit ba talaga ako ng Diyos? Eh bakit binibigay sa akin ng Lord itong pagsubok na to? Bakit niya pinaparanas na masaktan ako? Bakit hindi ako gaya ng ibang tao? Kung mahal ako ng Diyos, dapat ganito ako. Dapat kagaya din nila ako. Bakit hindi? And alam niyo, bigyan ko kayo ng isang proof na mahal tayo ng Diyos. Kung hindi pa kayo satisfied na sinabi kung mahal kayo ng Lord, nawa, itong verse na to, magsasabi na totoo mahal ka ng Diyos. Sabi sa Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Jesus Christ died for me, for you, for us. May choice ang Lord. Naalala ko may nagsabi sa akin, ang pagmamahal ay hindi feelings, rather it's a choice to make. May choice ang Lord kung isasacrifice niya yung buhay niya para sa atin eh. May choice ang Lord kung papatuloy niya pa rin yung pagmamahal niya para sa atin. Pero ano ginawa ng Lord? Sinacrifice niya yung buhay niya para sa mga kasalanan natin. Dahil mahal niya tayo. Imagine for example, meron kang kaibigan na kulong. Nakamatay kasi yung kaibigan mo na yun. Tapos yung parusa sa kanya ay kamatayan. Tapos ikaw ang magsasacrifice ng buhay mo para sa kanya. Kaya mo ba yun? Kaya mo bang isakripisyo yung buhay mo para sa kasalanan ginawa ng ibang tao? Sa mga nangyari ngayon sa bansa, biglang ganun, di ba? Kaya nyo bang magpakahirap knowing na sila ang may gawa ng mali? Sila yung gumagawa ng mali? Tayo yung nagpapakahirap. Kasama na ba ako? Kasama na ako kayo, yung mga nagtatrabaho, yung mga nasasakripisyo para sa buhay, tapos sila ang gumagawa ng mali, tayo yung nagpapakahirap. Parang unfair naman doon, na ikaw yung may ginawang mali,
magsasakripisyo para sa'yo. Ganon yung nangyari sa Lord. Nagsakripisyo, sinakripisyo ng Jesus Christ yung buhay niya para sa mga kasalanan natin. Kasi bakit? Kasi mahal niya tayo. Imagine, mga kapatid, merong isang tao na kayang isakripisyo ang buhay niya para sa'yo. Amen po ba? Sabihin na natin, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wala na po ba kilala? Kasi hindi ko ba tayo nati-thank you kay Lord? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, di ba? Kasi ang Diyos, sinakripisyo niya ang kaisa-isa ng anak, which is si Jesus Christ, para sa atin. Isa yun sa pruweba na mahal ka ng Diyos. Kasi sinakripisyo na yung buhay niya para sa'yo, kahit makasalanan ka. At isa pa sa pruweba na mahal ka ng Diyos ay buhay ka. Diba? Kung hindi ka mahal ng Diyos, hindi ka niya gagawin. Kung hindi ka mahal ng Diyos, hindi wala ka dito sa mundo. Pero dahil mahal ka ng Diyos, nilikha ka niya. At sabi ko dun sa Bible, nilikha ka niya ayon sa Kanya. Diba? Kagaya ka ng Diyos. So, don't compare yourself to others. Diba? Mahal ka ng Diyos, nilikha ka niya. Isa na yun sa pruweba na ikaw ay mahal ng Diyos. Kailangan mo po ba ng isa pang pruweba? Pero okay na itong pruweba na ito na mahal ka ng Diyos. Yung mga blessings mo, yung mga nangyayari sa buhay mo, yung pagta-travel mo around the world, sana travel, yung mga kinakain mo sa mga sosyal mo pagkain, buffet, wow, inasal tayo pastor na yan. Diba? Yung mga nakakasama natin, yung pamilya natin, yung kaibigan natin, yung ka-churchmate natin, isa yan sa pruweba na mahal ka ng Diyos kasi binigay niya sa iyo yan. Diba? Not everyone have that. Pero binigyan ka ng Lord kasi mahal ka niya. Dami ng proof na mahal ka ng Diyos. At alam niyo ba, ito po kasi sinabi sa akin ni Lord habang nag-pray. And I wanted to show you this. So what if God says, I love you and that's enough? Even po ba? Na ang Lord, nabanggit po natin ay, i-imagine natin, nasa harap natin ng Lord, sinabi niya na, anak, mahal kita at sapat na yun. Minsan kasi hinahanap pa natin yung pagmamahal sa ibang tao eh. Kaya feel natin kulang. Pero once na-feel na natin yung pagmamahal ng Diyos, sapat na yun. Sobra-sobra pa nga yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Diba? Kaya alam mo mga kapatid, imagine, Jesus says this to you, na mahal ka niya, at sapat na yun. Di mo na kailangan manghingi ng validations, no? Validations from others. Kasi sapat ka na para sa Diyos. Diba? May mga ganun po kasi as I observe sa generation ngayon. Marami mga kabataan na mapipil na hindi sila sapat. Kasi hindi sila kagaya nito, nagkukulang sila, nagkamali sila, not knowing na merong isang Diyos na naniniwala sa kanila na sapat na mahal sila. Diba? Ang sarap sa feeling, sabihan ka ng Lord na mahal kita, anak. And sabi dito, isa pa, sa famous verse natin talaga, John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ang Diyos, minahal niya ang mundo. Mundo ng mga kasalanan. Sa mundo na puno ng mga makasalanan. Mundo na ayaw sa Kanya. Diba yung story before na ayaw talaga ng mga tao sa Lord nun? Ang daang paghirap na naranasan ng Diyos that time ni Jesus Christ. Pero dahil mahal niya ang mga tao, dahil mahal niya ang mundo na inayawan siya, sinakripisyo pa rin niya ang buhay niya para sa atin. Kulang pa ba yun? Kung hindi na, sobra-sobra na yung pinakita ng Diyos para patunayan na mahal ka niya. Amen po ba? I-claim na natin na mahal tayo ng Lord. Diba? Sino dito i-claim na mahal siya ng Lord? Amen. Diba? Dapat gano'n tayo, mahal ako ng Lord.
At pero may isang tanong. Mabilis na po ba? May isang tanong dito, what should we do next? Ano ang gagawin mo? Kung mahal ka ng Diyos, sabi niyo kanina, mahal niyo ang Diyos, di ba? Amen? Mahal niyo ang Diyos? Kung mahal niyo ang Diyos, ano ang susunod niyo gagawin? Yun yung question na sa Christian na, mahal ka ng Diyos? Yes. Pero ano yung kailangan mong gawin para iparamdam mo rin na mahal mo ang Diyos? Sabi ko, words are not enough for you to say, you love Him. Sabi niyo kanina, mahal ko ang Diyos, mahal ko ang Diyos, tapos kayo na kamay, nag-amen kayo. Hindi sapat yun. Hindi sapat na hanggang salita lang yung pagmamahal na yun. Dapat mayroong gawa. Di ba? Words without action is useless. Parang sasabihin, mahal mo ang isang tao kung hindi mo naman pinapatunayan na mahal mo siya. And I wanted a story to be example. May example na itong story ko lang ito na sabi kasi wala si Papa. Pero, itong story ito yung sa magulang ko. Mami, okay lang po na story ko kasi pinagmamalahan ko yung love tayo bilang dalawa. Na talaga mapapatunayan talaga namin sa family na yes, hindi talaga ang kanilang life. And pag po kasi nagkwentuhan kami sa family, di nawawala yung love story nila. At alam mo ba dito, mapapatunayan ko na words are not enough for you to say, you love a person. Kasi alam niyo si Papa, nung niligawan ba? Nung pinaparamdam niya yung pagmamahal niya kay Mama, alas 3 pa lang ng madaling araw, pumupunta siya doon sa bahay nila Mama. Eh si Papa nakatira sa Malawak, tapos si Mama sa Malamig. Diba? Alas 3 pa lang ng madaling araw, pumunta siya doon nila Lolo, nila Lola, kasi tutulungan niya si Lolo sa bukid. Grabe, oh! Alas 3 na madaling araw, pumunta ka doon sa bahay na piniligawan mo para tulungan mo yung magulang niya. Hindi, di ba? Kasi, alam niyo, doon ko na-realize talaga, doon na-realize ko bakit mataas din sa standard ko na si Papa, hindi lang niya basta sinabi mahal niya si Mama, pero pinatunayan niya yun sa gawa niya. Amen? Kaya, doon din, kagaya din doon na dapat gano'n din tayo sa Lord. Na hindi sapat na, Lord, mahal kita, pero attend ka lang ng church. Lord, mahal kita, pero paglabas mo ng church, wala na. Hindi na nararamdaman ng Diyos yung pagmamahal. Kasi nasa makamundo na. That's not love. Hindi pagmamahal yung, kaya mo lang siya nagiging, kaya mo lang ginagawa to kasi nakatingin siya. Para maramdaman niyang mahal mo siya, pero pagka wala na, nasa labas ka naman ng church, wala na, nasa makamundo na ulit. Hindi totoo pagmamahal yun. Kasi ang totoo pagmamahal, kahit hindi nakikita, ipaparamdam mo pa rin ang mahal mo. Diba? Amen. Lahat ng ginagawa natin, dapat mayroong pagmamahal. Inside and outside the church. And by that, napapakita natin na mahal talaga natin ang Lord. Kung meron tayong ginagawa. Kasi sabi nga yung sapat, na hanggang salita. Diba? So, next is, sabi sa 1 Corinthians, chapter 13, verse 4 to 7. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Sabi nga, rejection is God's protection. Nakikita ko babasa sa Facebook na pag hindi nag-praise sila, tapos hindi siya easily nakuha, or hindi siya easily nagawa, or na-answer prayer. Marami na nagre-reklamo sa Diyos na Lord, bakit ang tagal? Na Lord, bakit hindi mo binigay sa akin yung pinag-pray ko? At alam niyo pinag-realize na yung rejection ng Lord, yung isang no ng Lord, ibig sabihin ang pinaprotektahan niya. And by that, pinapakita niya na mahal niya tayo. Kasi bakit? Pinaprotektahan kanya. Diba? Ayaw ng Diyos na mawala ka. Ayaw ng Diyos na mapunta ka sa hindi maganda landas.
Kaya kanya nire-reject. Kasi what if, hindi ba ito yung right time para mag-say yes ang Lord, di ba? And I wanted to focus then also sa love is patient. Unang-una talaga, in-elaborate na ano ba yung sabihin ng love. And love is patient. Marunong ka maghintay sa mga bagay na wala kang control. Kung mahal mo ang Diyos, kaya mo maghintay sa mga bagay na pinag-prefer mo. And isa sa mga testimony ko, ang dami ng testimony ko, kasi grabe mo talaga kumilos ang Lord. Sa 17 years ko na nasa mundo, marami na ginawa ang Diyos sa akin. At alam ko mas marami pang gagawin ng Diyos sa akin. Amen. Amen. And alam niyo, mapapatunayan ko na pag may pagmamahal ka sa Lord, kaya mo maghintay sa mga pinag-pray mo. And isa sa mga testimony ko, at pinaka-testimony ko pagka mayroong mga gawain, is yung prayer ko way back nung 12 years old ako. Nung 12 years old ako, nung pagpunta ko dito sa church, ako lang kasi mag-isa. So, sa family namin, ako lang mag-isa yung pumupunta sa church. Tapos, minsan talaga, ayaw pa yan, hindi ako papayagan. Tapos, nag-pray ko, nung 12 years old ako, may nag-pray ko sa Lord. Sabi ko, Lord, nawa hindi lang ako ang makaantay ng church. Hindi lang ako yung makakilala sa'yo. Pero nawa, Lord, buong family ko, madala ko sa church. Sabi ko pa kay Lord, Lord, kahit sinama na ako, okay na ako. Ganun na yung pinag-pray ko sa Lord na, Lord, kahit isa lang sa family ko, madala ko sa church, masaya na ako. And alam niyo ba, dito ko mapapatunayan na kung may pagmamahal ka sa Lord, mag-iintay ka kahit super tagal. 2 years of praying, 2 years of waiting, nakapunta si Mama dito. Una si Mama, sunod yung mga kapatid ko, tapos sunod si Tata, tapos ngayon, Lola, Lolo ko na, ate ko pa, tapos yung tito ko pa, yung tita ko pa. Wow! Lord, ilan mo ba? Mapapakasal ko kasi, alam niyo mo ba, ang pinag-pray ko lang, Lord, kahit isa lang sa family ko, okay na ako. Kasi masarap sa feeling na kahit isa sa family mo ay kasama mo, naman sa church na kakilala sa Lord, may relationship sa Lord. Pero, higit pa pala yung ibibigay ng Diyos. Diba? Higit pa pala yung ipaparamdam sa iyo ng Lord. Kasi sabi niyo siguro, na-realize ko siguro ngayon na, dahil matagal ka naghintay, pero patuloy ka pa rin sa akin, bibigay ko to sa'yo, mas higit pa sa gusto mo. Amen po ba? So, doon mo mapatunayan na lang mga kapatid, kung meron kang pagmamahal, dapat meron kang mga katangian nito. Lahat na to, meron kang katangian, patient, diba? Kind. Pero sa isang salita lang, sa isang definition lang, pagmamahal ng love, God is love. Amen? Ito kasi, in-elaborate na kung ano yung definition ng love. Pero lahat yan, katangian ng Diyos. At nawa, lahat tayo meron din yan. Diba? Sabi niya kanina, mahal yung katangian, mahal yung katalaga. Dapat meron tayo katangian na to kasi ang Lord meron eh. Diba? So, next. Mayroong katanungan ulit. What should we do next? God shows His love for us. How about us? Sabi ko kanina tanong, kung mahal ka ng Diyos at mahal mo rin siya, paano mo mapapakita at mapapatunayan na mahal mo ang Diyos? Diba? Siguro, marami sa atin nagsasabi, mahal mo ang Diyos, atin ako ng church. Atin ako ng sin, magsisimba ako, okay na yun. Sa tingin ko ba okay na yun? Hindi pa. Pastor ka, sa tingin ko okay na yun. Diba? Parang hindi sapat. Hindi sapat na amanan lang ng church. It's a good thing ha. Talagang masaya na ang Diyos sa pag-amanan tayo ng church. Pero kung mahal mo ang Diyos, at gusto mong patunayan sa Kanya na mahal mo talaga siya, hihigitan mo pa yung expectation. Diba? Hihigitan mo pa yan. At mas meron ka pang gagawin. Kaya, sa oras na ito, gusto ko magbigay ng 4 na puntos kung paano nga ba natin
ipapakita yung pagmamahal natin sa Diyos. Okay? So, apat lang po to, pero maraming ways kung paano ipapakita yung pagmamahal natin sa Diyos. Pero, itong apat na to yung nais ko ibigay sa ating lahat. So, una, I live for God. Mabuhay para sa Diyos. Amen po ba? Ang sabi, lahat ng ginagawa natin sa araw-araw, dapat gawin natin siya para sa Diyos. Amen po ba? Yung pag-attend natin sa church, pagpunta natin dito, pakipaglabas natin, ano man ginagawa natin sa labas, gawin natin siya para sa Diyos. Kasi kung mahal mo ang Diyos, kahit wala ka dito sa church, ipaparamdam mo sa labas na mahal ka ng Diyos. Amen? Sabi sa Romans chapter 12, verse 1, Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Alam niyo ba yung binasa ko? Kinilig ako. Kinilig ako sa verse. Kasi sabi doon, offer your bodies as a living sacrifice. Hindi sinabi ng Diyos na i-offer mo yung katabi mo. Hindi sinabi na Diyos na i-offer mo yung sisters and brothers mo sa Lord. Ang sabi niya, ikaw mismo. Ikaw ang gusto ng Diyos. Amen po ba? Lord, ako lang pala gusto mo. Gusto ko ito na, di ba? Bigyan natin sa Lord kasi ang gusto lang pala ng Lord, ikaw eh. Ikaw ang gusto ng Diyos. So dapat, ibigay mo na yung buong ikaw para sa Diyos. Diba? Mamuhay tayo ayon sa gusto ng Lord. Mamuhay tayo ng para sa Diyos tayo. Kasi sabi dito, if you love God, you will live for God and not for people. Sabi, mamumuhay ka para sa Diyos at hindi para sa tao. Amen po ba? Diba? Aatin ka ng church kasi gusto mo maramdaman ng Diyos. Dahil gusto mo maramdaman yung presence, yung pagmamahal ng Diyos. Hindi ka aatin kasi nandyan si crush. Hindi ka aatin kasi sinabi ng leader mo. Hindi ka aatin dahil gusto mo lang. Aatin ka kasi para sa Diyos. Amen po ba? Amen, di ba? Dapat lahat ng ginagawa natin para sa Diyos at siya ginagawa. And ako din mismo po ay isang testimony dito sa Live for God. Sabi ko nga sa mga cell ko na whatever you do outside the church, gawin mo siya para sa Diyos. Kasi invite that, hindi ka makakaramdam ng pagod. Pinasyawan ko yun once sa praise team na share ko, sabi ko po sa praise team na ako, totoo lang, busy talaga sa school. Nakakapagod ang school works at responsibilities pa. Pero, nung time na ginagawa ko yun, ang dami ginagawa. Pinano ko si Lord, Lord, bakit payapa pa rin ang isip ko? Lord, bakit hindi ako nakakaramdam ng pagod? Ang dami ginagawa. Alam mo, na-realize ko, kasi kahit anong gawin mo, kahit wala ka man sa church, kahit ibang ginagawa mo, gagawin mo siya para sa Diyos, hindi ka mapapagod. Siguro mababago yung physical body mo, pero yung spiritual mo, may energy pa rin eh. Sige, go lang. Pero kung hindi na magpaparasahin sa sarili ninyo, kasi baka bumigay yung katawan ninyo, di ba? Nanas ko na yun, kaya huwag na natin pabayaan yung katawan natin. Pero, sabi nga, lahat ng bagay na gagawin natin, gawin natin siya para sa Diyos at makakaramdam ka ng kapayapaan. Amen po ba? Diba? And next, ang next na agad eh. Letter O. Ano kaya word yung mabubuo? Una ay L, live for God. Sunod ay O, obey His words. Kung mahal mo ang Diyos, susundin mo ang kanyang mga iniutos. Sabi dito sa John chapter 14, verse 15, if you love me, keep my commands. Hindi sinabi ng Diyos na sundin mo ang utos ko para mahalin ka. Ang sabi niya, kung mahal mo ang Diyos, susundin mo ang utos niya. Amen? Sabi niyo, ano na mahal ang Diyos? Sabi natin kanina, di ba, Lord, I love you, Lord,
sinusunod niyo ba ang utos niya? Yun ang isa sa question. Kung mahal natin ang Diyos, susundin natin yung mga iniutos niya. Kasi mahal natin siya. Hindi dahil requirements or what, so gagawin natin yung mga utos niya, dahil mahal natin siya. Diba? Sabi nga, His commandments are not a requirement to earn His love. They are response to His love. Amen? Hindi natin ginagawa yung isang utos ng Lord para sabihin na, Lord, so gagawin ko to, mahalin mo ko. No, kasi unang-una sa lahat, hindi ka pa sinisilang makita na agad ng Diyos. Hindi ka pa sinisilang pinili ka na agad ng Diyos kasi mahal ka na. So wala na tayong dapat gawin para i-earn yung love niya. Ang kailangan lang natin gawin, iparamdam din sa Lord na mahal natin siya. Diba? And by sa sumusunod tayo sa utos ng Lord, na ipaparamdam natin yung pagmamahal na yun. Diba? Ano ba yung mga utos ng Lord sa atin? Yung 10 Commandments. Lahat ba yun susunod natin? Napahimig ka, diba? Yung mga utos ba sa Bible, sinusunod natin? Amen. Amen. Nakanahatingin na lang kayo sa akin. Sa Lord, sasagutin yan. Na Lord, sinusunod ko nga pa talaga yung mga commands mo para sa akin. Kasi alam niyo mga kapatid, di ba sa magulang, sa mga anak, sige na, example ko na sa sarili ko po, namumahal mo ang magulang mo, susundin mo yung mga inutos na. Kung minsan, hindi talaga sumusunod, minsan may, ano ba, may wait ka, ganyan. Pero gagawin ka pa rin naman. Kasi, mahal mo. Mahal mo yung magulang mo, mahal mo yung parents mo. At dito rin sa church, yung pag-iniinis na, pag-inutusan ng president, pag-inutusan ng mga leaders, sundin. Kasi, by that, makapakita natin na mahal natin sila at mahal natin ang Diyos. Amen po ba? Amen, di ba? So, mabilis na po ito. Next na agad po tayo, pangatlo. Value others. Pahalagahan mo ang ibang tao. Tingin ka sa kanan nyo. Tingin po kayo sa kanan nyo. Kanan ba yan? Kanan. Mahal niyo po ba yan? Yes! Mahal Amen! po ba yan sa inyo? Amen! Sa kaliwa? Amen! Mahal po ba yan? Amen! Sa likod? Amen lang makatalikod. Sa harap? Ako po ba? Mahal niyo Amen! Diba? Mahalaga po ba ang ibang tao para sa inyo? Sabi, kung mahal mo ang Diyos, pahalagahan mo at ipaparamdam mo rin yung pagmamahal na yun sa ibang tao. Amen po ba? Sabi sa John chapter 13, verse 34 to 35, "A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another." Grabe, ilang beses niya sinabi, love one another, love one another. Isa yun sa mga utos ng Diyos, di ba? Sabi sa pangalawa, di ba, obey His word. Eto, isa to sa mga utos ng Diyos na, mahalin ko ang ibang tao, gaya ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Di ba? Pahalagahan mo yung katabi mo, kasi hindi natin sigurado kung hanggang bukas pa ba yung makikita natin sila. Amen po ba? Kaya, sa family, mahalin mo yung pamilya mo kasi hindi tayo sigurado kung makikita pa ba natin sila. And kahit that, kung mahal mo ang Diyos, pahalagahan mo yung katabi mo, yung ibang tao, pati yung kaawin mo. Amen. Di ba? Minsan mahirap mahalin yung mga taong nakasakit sa akin. Pero ang sabi ng Diyos, kung mahal mo ako anak, kaya mo rin mahalin yung ibang tao. Kaya mo rin ipakita yung pagpapahalaga na pinaramdam ko sa'yo. Mahalaga ka para sa Diyos. Ako, ikaw, tayo na dito, mahalaga tayo sa Diyos. Kaya dapat, pahalagahan din natin yung ibang tao. Diba? Kasi, sabi, we love because He first loved us. Kaya tayo nagmamahal kasi ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Amen po ba?
Amen. Mahal niyo po ba? Amen. Pwede ipakita po natin. Paano? Paano kaya ito papakita sa ibang tao na mahal natin siya? Sa actions, di ba? Sabi nga, parang mo na mahal mo ang isang tao base sa mga ginagawa mo para sa kanya. At alam niyo po ba, siguro sabi ko to, example dito sa mga mag-asawa. Mag-asawa na lang kasi, di ba? Yun naman tayo dito lahat na pag mag-asawa, pagka-anniversary nila, no, may big pa yan, may pa-flowers pa yan, chocolates, di ba, may mga binibigay pa. Tapos, kahit alam niyo maganda, kahit walang special occasions, binibig yan. Kasi by that, pinaparamdam niya na, mahal siya, di ba? Yung mga asawa na natin dyan, asawa natin, mga asawa ko, di ba? Na, pinaparamdam natin sa partner natin na mahal natin sila. Kasi alam nyo, kung mahal nyo ang Diyos, mahal natin ang Diyos, ipaparamdam din natin sa ibang tao na mahalaga sila. Kasi bakit mapapatunayan natin na Lord, mahal kita, kaya papahalagahan ko itong tao na to. Kahit nakasakit to sa akin, mahal ko pa ito. Kahit pagkakaroon ko ng mali na to, papatunayan ko pa rin Lord. Kasi mahal ito eh. Kasi ako po mismo na-experience ko yun na there are many people, hindi dami. There are many people na nakagawa ng mali or sinaktan ako, ganyan ako, na sinagyan ako ng mga masakit na salita. Pero alam niyo ba yung mas tumaas na level, mas nabuo sa akin, yung pagmamahal ko sa kanila, yung pagpapahalaga ko sa kanila. Kaya pinatawag ko sila. Diba? Kasi ang sabi ng Lord, ikaw nga, makasalanan ka, pinatawag kita. So sino ka pa na hindi patawarin ng ibang tao? Yun yung lagi kong pinatatak sa isip ko, pag meron na akong gawa ng mali, na patawarin mo. Mahalin mo pa din. Kasi ikaw na makasalanan, hindi kahal ka ng Diyos, pinatawag ka ng Diyos. So sino ka pa na hindi magpatawad sa ibang tao? Amen? So kapag dumating ang point na meron tayong kaaway, meron po ba? Wala naman sila, tayong kaaway, di ba? Mahirap kapag kami kaaway tayo. Sa totoo lang. Pero ang sabi ng word, pahalagahan mo ang ibang tao gaya ng pagpapahalaga ng Diyos sa iyo. Diba? Sabi niyo na, mahalaga yung katat niyo. Ilibre niyo na. Oh! Ay, wala akong tatabi. Pero alam niyo, isa sa mga bagay na dapat natin iparamdam sa ibang tao ay yung mahalaga sila. Paano? Bigyan mo ng oras. Kahit onting oras lang, kahit onting pagsasama lang, okay na yun. Masaya na yun. Kasi ang oras mahalaga yan. So pag binigay sa'yo ng tao yung oras na, ay mag-thank you ka. Kasi busy yan, marami yung ginagawa. Pero nag-effort pa rin siyang bigyan ka ng time, di ba? So, pahalagahan natin yung mga tao na nagpapahalaga, di ba? And lastly, letter A ay extend His love. Diba? Kung ito yung love ng Lord, nandito yung love ng Lord, dapat maramdaman din yung nasa labas, yung mga dumadaan na yun, na mahal din sila ng Diyos. Diba? At sino yung gagamitin? Tao. Ako, ikaw, tayo ang gagamitin ng Diyos. Kasi alam niyo mga kapatid, may mga tao pa rin sa mundo na to na sabi ko kanina, lahat ng tao ay ng Diyos. Kasi kahit na makasalanan, halawin sila ng Diyos. Diba? So bakit kailangan pa natin i-extend yung love niya? Bakit pa kailangan natin i-share yung pagmamahal ng Diyos sa ibang tao? Alam mo kasi mga kapatid, sa mundo to, may mga tao pa na hindi pa rin nila nararamdaman yung pagmamahal ng Diyos. Diba? Yung, alam niyo po ba, share ko lang po, medyo nababagabag, nalulungkot ako. Pag nababalitaan ko po na may mga kabataan or may mga tao na nagsusuicide. Kasi, inisip ko, bakit nila nagagawa yun? Hindi ba nila nararamdaman yung pagmamahal ng Diyos? And alam mo na realize na,
Diyos na nagmamahal sa kanila. Kasi sabi dito sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age." 7. Don't give the love of God to yourself. Share it through your words, your actions, and your life, so others may come to know the one who first loved us. Kaya maramdaman ng tao na mahal siya ng Diyos kung ipaparamdam mo sa kanila na mayroong Diyos na nagmamahal sa kanila. Sa mundo kasi na to, sa generation na to, mahirap makahanap ng pagmamahal sa ibang tao. Kasi ganun yung gusto ng ibang mga tao ngayon, nahanap nila yung pagmamahal sa tao. Pero alam niyo po ba, kaya natin iparamdam yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. Kaya natin yun. Huwag natin sulongin or salilihin yung pagmamahal ng Diyos. Kasi dapat share natin yun sa iba. Yes. Diba? Ang Lord nag-sacrifice ng buhay niya para sa ating lahat. Hindi niya sinabi para sa iyo lang. Ha? Yes, sinacrifice siya para sa iyo, pero hindi niya sinabi lang. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat ng tao. So it's time for us na i-share natin yun, i-extend natin yung pagmamahal na binigay ng Diyos. Diba? Kung mahal natin ang Diyos, ipaparamdam din natin sa ibang tao na mahal sila ng Diyos. Paano? Sa words natin. Diba? Hindi natin sila sinasabihan ng mga salita. Hindi natin sila sinasabihan sa likod nila. Diba? Sa actions natin. Pinapakita natin yung pagmamahal by our actions. At lalo na sa buhay natin. Kasi panigurado, tayo dito, pag nalaman ng ibang tao ng Christian ka, pero yan, talagang pagpupusal ka yan, titignan na lahat ng kilos mo. And alam mo, kailangan talaga, mabuhay tayo na naaayon sa Diyos. Na mayroong pagmamahal ng Diyos. Kasi once nakita ng ibang tao na mayroong Diyos sa buhay mo, nare-realize na na, ay, meron palang Diyos na ganito magpabago, ganito magmahal. Sige nga, gusto mo rin maranasan yung pagmamahal na yun. And alam niyo po ba, sa inyo lang, pag nakita na ng ibang tao na mayroong Diyos sa buhay ninyo, may isip na gusto ko rin paranasan ng Diyos sa buhay ko. Kasi ang ganda ng ginawa ng Diyos sa buhay niya. So gusto ko rin. Amen. Gusto niyo po ba yun na maramdaman ng ibang tao na mayroong Diyos? Amen. Diba? Huwag natin sulungin lang yung pagmamahal na binigay sa akin ng Diyos. Share natin yan sa ibang tao, diba? Share ka lang. Diba? And to conclude the verse, sabi dito sa Jeremiah chapter 31 verse 3, "The Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness." Ang Diyos doon ngayon at magpakailanman, mahal ka niya. Amen? Kahit sino ka pa, kahit makasalanan ka man, kahit hindi ka man marunong kumanta, hindi ka man marunong sa mga bagay, hindi ka man matalino, hindi ka man magaling, mahal ka niya. Hindi ka man sapat para sa ibang tao, para sa kanya sapat ka na. Hindi ka man kamahal-mahal para sa ibang tao, sa paningin ng ibang tao, para sa Diyos mahal ka niya. Even, alam niyo po ba, masarap na sa feeling na mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo. Kasi in this world, temporary lang lahat. Pero yung pagmamahal at ang Diyos, permanent na yan. Diba? Mararanasan mo yan kahit nasa naman. Mararanasan mo yan kahit feeling mo walang-wala na. Meron pa rin Diyos na nandiyan. Handa kang tulungan, handa kang samahan. Minsan, sabihin natin na tayo enough, hindi tayo worthy, tayo karapat-dapat. Ako man mismo. Tinanong ko yun sa sarili ko, tinanong ko yun sa Lord, na Lord, bakit ako? Bakit ako yung pinili mo para tumayo dito? Eh, madumi ako, makasalanan ako, nagdadaw ako sa sarili ko, hindi ako kaya
worthy in the eyes of the Lord. And that's enough. Ang sabi dito, sapat ka na. Kung para sa ibang tao hindi ka sapat, sa Lord sapat ka na. Kamahal-mahal ka, worthy ka para sa paningin ng Diyos. Huwag natin isipin kung ano yung sasabihin ng ibang tao, kung ano yung standard ng ibang tao. Huwag natin ihingin yung validations sa ibang tao. Kung merong Diyos na handang gawin lahat para sa iyo. Merong Diyos na handang isakripisyo ang kanyang buhay para sa isang makasalanan. Kagaya natin. Ang Diyos, pinaramdam niya yung pagmamahal na yun. Pinaramdam niya, sinakripisyo niya ang buhay niya dahil mahal ka niya. Binuhay ka niya kasi mahal ka niya, mahalaga ka sa kanya. Meron kang mga blessings na yan kasi mahal ka niya. Kaya mo naranasan niya ang mga pagsubok kasi gusto niya na maramdaman mo na merong Diyos na nagmamahal sa iyo. At ang kailangan mo lang gawin, lumapit sa Kanya. At iparamdam na, Lord, mahal kita, kaya nandito ako. Kaya pwede po mga kapatid, tumayo tayo lahat.